Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Din click na rin natin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, ipakita natin yung ating fully custom na DA17B 4x4 Tiptronic RO6A engine 660cc VVT or variable valve timing. So ito yung mga latest na unit natin mga kol na kinustomize. So ito yung 2015 model up na mga unit. So ito yung mga pinakatipid sa gas consumption sa lahat ng mga minivan. So titingnan natin yung unit and tapusin nyo po mga kol para malaman nyo kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, check na natin kung ano yung mga dinagdag natin or kinustom natin sa ating unit. Let's go! So yan, yung ating unit mga kol is meron siyang headlight. So yung kanyang headlight is original na DA17B or DS17B. So yan po yung kanyang headlight. So ito yung ating high beam at saka low beam. So H4 po yan mga kol. Then ito yung ating park light. Yung ating park light is T10, yung kanyang hood. Then yung ating signal light. So wala na po siyang fender light dito kasi meron na siyang ano dito sa gilid para makita natin kung nakasignal siya dito sa gilid. Ayan. So meron siyang nilagyan natin ito. So dati nito is yung original nito is chrome. So kinulayan natin ng flat black para maging bagay sa kanyang kulay. So nilagyan natin to. Yung kinopyahan natin nito is yung ating dating unit na DA17B na 4x4 manual turbo. So ito yung kinopya natin. So kasama din kinopya natin yung ating bumper. Ayan. Ito yung ating bumper with antenna. So yung design ng antenna yan po. So design lang po yung ating antenna na yan. Then meron tayong guard dito sa ilalim. Yan. Nilagyan natin ng guard. Yan. So fog lamp. So kinopya natin yung design ng ating mga DA17W. So ganito po yung mga design ng kanilang mga fog lamp at saka housing. Ayan. So off-road concept, 14 inches mag wheels with mud terrain tire. So ito yung ating mud terrain tire. So nakalip po yung ating unit mga kol ng 2 inches sa taas at saka yung ibaba para hindi mag liter V. So yung ating gulong is back to original yung kanyang clearance. Ayan o. Makita natin yan. So dito is meron tayong step board sa gilid na nilagay. Ayan. Tapos yung side mirror natin is auto fold and retractable na rin mga kol. Ayan. So kinulayan natin yung ating caliper. So yung front natin is caliper. Then yung rear is naka brake drum po yan mga kol. Ayan. So meron tayong detachable carrier na original Japan. Yan o. Ang ganda ng ating carrier kasi made in Japan talaga yan mga kol. Matibay po yan. So meron tayong customized na spoiler. So yan po yung ating spoiler na concept. So tayo lang po yung mayroong ganitong design na spoiler. Tapos yung dito nilagyan natin ng mga fender. So kinustomize natin yan para maganda tingnan mga kol. Nilagyan natin ng Grandia taillight LED po yan mga kol. Yan po yung mga sa high is 200 na mga taillight. So kinating natin yung kanyang back door para mapagkasya natin yung kanyang taillight. Ayan o. Spoiler, meron tayong third light dito mga kol. Yan po yung ating third light. Ayan. So yung bumper natin dito sa likuran or yung stepboard, yan po, kinopya natin yung ating original na stepboard. Ayan po. So matibay po yan, metal po yan. So nilagyan din natin ng ladder based sa request ng ating owner. Yan o. Yan. Ganda tingnan. Proven and tested unit. So titingnan natin dito. Ayan. So ito yung kanyang interior dito sa likuran.
Ayan, makita natin ang laki ng space. Ayan o, naka VIP ceiling po yan mga kol. Ayan, meron tayong room light dito sa gilid. Ayan, pwede pa natin lagyan ng upuan dito kung gusto natin. Ayan o. So, at the same time, ma-fold din na yung ating upuan na yan. So, pakita natin kung paano natin tinold. Natin para makita natin kung gaano kalaki yung space ng ating D17B. So yan yung upuan natin pag na-fold natin yung ating mga upuan. So yan po yung space ng ating DE17. Super lucky po yung space. Pwede natin gawing camper van talaga mga kol. Ayan o. So kasya po yung mga motor dito. Kahit yung mga malalaking motor kasya po kasi high roof po yung ating unit. Ayan o. Ganyan kalaki yung ating space ng ating DE17. So ang napakaganda sa mga captain seat na DE17 mga kol is all power po siya. Power window po siya lahat. Front, dito sa rear, yung kanyang sliding door. At saka dito sa harap. Ayan. So, ito yung ating main switch. Yan o. Yan yung power window switch natin. So, ito yung sa front. Then ito yung sa rear. Ayan. So, yung dashboard natin mga kol is kinustomize natin. Kinopya natin yung ating first concept na manual is naka auto finish. Ayan. So, yan po yung ating auto finish na dashboard. Yan. Ang ganda tingnan. So, meron tayong 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Yan. Tanggalan natin yung kanyang cover. So, yan po yung ating unit is naka Android stereo po yan mga kol, 9 inches. So, ang kagandahan din sa ating mga D17 na mga unit mga kol is marami po siyang lagayan ng battle holder. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, and apat. So, meron din siya dito sa ating mga sliding door. Ayan, left and right po yan mga kol. Meron siyang battle holder dito. Basta mga captain seat, meron siya dito sa gilid. Yan. Ganyan kaganda po yung ating DE7 yan, no? Yan po yung battle holder dyan. Ang daming lagayan. Then meron din dito sa gitna. Ayan. Yan po sa gitna. Ito natin. Yan po yung lagayan natin sa gitna. So yan. Naka-momo steering na po yan based sa request ng ating owner. Ayan, naka-pop-up horn. Ayan, try natin. Ayan, so ang ganda ng tunog ng ating pop-up horn. Then 4x4. So yung driver po natin yung mamili kung kailan niya gusto gamitin yung ating 4x4. Ayan. So ito yung ating 4x4 switch. Makita natin push on lang yan. Then push off. Ayan. So meron tayong fog lamp switch dito mga kol. Ayan. So titingnan natin yung ating mga ilaw. Then paanda rin natin yung ating makina. Ayan. Tignan natin. So make sure naka-park yung ating unit. So ito yung ating shift lever. So pwede natin yan manual mode. Yung manual mode niyan mga kol is dito. So pakita natin kung paano gamitin natin yung ating manual mode. So start muna natin. Yan, naka-turn on yung ignition key. Yan, makita natin dyan. Nandyan yung ating eco mode, steering indicator, battery, yung ating oil indicator, din yung ating check engine indicator. Ang iba, yan, makita natin yung mga indicators sa transmission, yung indicator sa ating oil, makita natin, yan, nawala bigla, yan. So start natin.
Ayan, so hindi na siya lumabas yung ating cold start mga kol kasi naka-under na yan kanina pa. So pinatay lang natin for vlogging. Ayan, makita natin dito yung ating hazard switch nandyan, yung ating cigarette lighter, makita natin yung aircon switch natin. Yan, ito. Ayan, naka-under na yan. Yan, lamig. So ang kagandaan sa mga DA17 mga kol is super lamig talaga yung mga aircon nila. So ganyan mga kol, naka-park po siya. Lagay natin dito sa drive mode. Ayan. So 1D means is naka-automatic po yan mga kol pag naka-D. So pag nilagay natin dito sa gilid, ayan, ibig sabihin is naka-manual mode. Makita natin dito is 1 and M. Ibig sabihin is naka-manual mode. Ganun lang po yung pag-engage niya mga kol. First gear, pag nakatakbo na kayo. Second gear, yan, 2M. Then ganun lang po yung flashing pag mag-ano kayo. Pero pag ganito yung posisyon, hindi siya tumatakbo or naka-ano yung ating sasakyan, is iingay po yan, ganun no. Yan, so meron siyang sensor na ibig sabihin po niyan mga kol is hindi pa po pwede i-engage yung ating transmission kasi hindi pa po siya nakatakbo. Yan, so balik dito is automatic mode yan. So ganyan kaganda yung ating DA17B. So pakita natin yung ating mga ilaw. Ayan, yan, pakita natin yung ating mga, ayan, kita natin yung ilaw natin dito. So yan, nandyan po yung ating ilaw. So patayin natin yung ating headlight para kita natin yung ibang ilaw natin. Ayan. So yan po yung mga ilaw natin mga kol. So nilagyan natin to dito sa gitna, 4 na ilaw yan. Yung ating fog lamp, meron tayong daytime running light. Ayan, so sinabay na natin sa park light. Ayan. So yan oh, makita natin. Super ganda ng ating unit mga kol. So proven and tested na to mga kol. Tinest drive na namin long drive, 80 to 100 km per hour. Kayang-kaya po niya tatakbuhin. Tinakbo na namin to sa off-road area. Kayang-kaya po niya mga kol. Wala po siyang aberya sa aming mga road test. So ni-road test talaga namin to kasi first time namin na gumawa ng off-road na Taptronic yung kanyang transmission. So pwede manual, pwede automatic. So naka EGS po yan. Yan. So titingnan natin yung ating 4x4 switch. Pakita natin kung paano gamitin. Ayan. So ito yung ating 4x4 switch mga kol. Pag gusto natin gamitin, push lang natin yan. Yan. Kita natin yan dito sa ating dashboard. So marinig natin, umingay na doon. So yan, makita natin mga kol, nandyan yung ating 4x4. Pag pinindot natin yung ating 4x4 switch, pwede na natin yan i-off. Ayan. So yan po yung gamit. So makita natin dito is nandyan yung ating handbrake. Meron siyang handbrake, hindi katulad ng mga ibang unit is naka parking brake dito sa gilid. Ayan, so yung ating accelerator pedal, ito po yan mga kol. Then ito yung ating brake pedal. So maganda po yung mga brake nito is naka-ano po siya, naka-ABS, naka-anti braking system po yung ating brake mga kol. So yan, kita natin nandyan po yung ating instrument panel. Makita natin yung kanyang speedometer is 140 yung kanyang top speed, pero kadalasan yan nasa 135 to 140 yung kanyang top speed kung nandun tayo sa original na gulong. So yan, pakita natin yung ating makina para at least maano din nyo. Then after, pakita natin yung ating hood kung ano yung mga nasa loob. Yan, unfold muna natin to. So check natin yung ating makina mga kol. Ayan.
Ayan. Ayan. So, ito yung makina ng ating RO6A engine VVT. So, variable valve timing po ito mga kol. Ano po siya? 12 valve, inline 3 cylinder. So, 660cc yung kanyang displacement. Ayan, makita natin dito. Napaka ganda ng kanyang andar. Parang kutsi na po siya talaga. Kasi latest na po siya sa Japan, 2015 model, manufactured yan. Meron pa nga mga dumating na 2018 dito. So ito yung ating, lagyan natin ng ilaw. Yan. Ito yung ating VVT solenoid. Ayan, makita natin. Then ito yung ating mga injector. Ito yung injector natin. Isa, piston 1, 2, and 3. Yan po yung ating injector. Then ito yung ating PCV valve. Dito tayo mag-refill ng oil. Then ito yung ating, sa ilalim nito nandyan yung ating spark plug at saka yung ating ignition coil or coil pack. Ayan. Then ito yung ating mga oxygen sensor, dalawa po yan. Yan po yung mga oxygen sensor natin sa ating sasakyan. Ayan. So kung sabihin ng mga mekaniko nyo kung ano yung sira pag sinabing oxygen sensor, ito po yan mga kal. Then ito yung ating ECT. Ayan. Cylinder ng ating coolant temperature. Ayan, makita natin yan. So, titingnan natin sa kabila. Ayan. So, ito yung ating EGS oil. Ayan, sa ating transmission. Ayan, yan yung EGS oil natin. Then, ito yung ating air filter. Ayan, makita natin. Then, ito yung ating throttle body. Yan po yung ating throttle body. Fully electronic na po siya. Wala na po siyang accelerator cable po mga kol. Yan dito. Ito yung ating main fuse box. Alternator natin. Yan, super laki. Then yung ating aircon compressor. Nandyan po yung ating aircon compressor mga kol. Ayan. So, yan po yung ating unit. Then ito yung ating oil. Yan, kung mag-check tayo ng oil dito po yan. Ayan. Super ganda pa oh. Wala pang oil sludge yung kanyang dipstick. Ayan, hindi namin yan nilinisan. Original pa yung dipstick niya. Ayan, super ganda pa ng andar ng ating makina. Ayan, naka-aircon po yan. Ayan, nagte-trip off yung aircon. Ayan. So, ayan po yung ating unit. So, try natin, check natin yung ating nasa hood. Ayan, ito yung open. Ayan. So, yan po yung ating hood mga kol. Yan, sa hood natin, ito yung ating coolant reservoir. Ayan, makita natin, pang latest na talaga. Hindi na basta-basta yung ating mga minivan. Latest pa yan sa mga kotse nyo. Ayan, pag makikita kayo ng ganito yung reservoir, wala ng radiator cap. Ayan, latest na yan. Ayan o. So, makita natin dito, ito yung ating reservoir ng ating coolant. So, coolant talaga yung ating i-refill mga kol. Huwag kayong gumamit ng basta-basta tubig lang mga kol. Kasi number 1 po sisira yung tubig sa inyong sasakyan. Ayan. Kasi yung tubig yan, pag kumukulo yan, magkaroon yan ng mga parang corrosion sa ating makina. Yan po yung hindi katulad ng coolant, may mga additives po siya na anti-freeze, anti-overheat. Meron siyang mga hindi siya magkaroon ng corrosion yung inyong makina. So yan, ito yung ating windshield washer reservoir. Ito yung ating brake fluid reservoir mga kol. Yan, makita natin, super ganda. So yung ginawa talaga natin na sinisil talaga natin yung ating unit na walang papasok na tubig sa loob. Kasi yan po yung kadalasan problema sa mga ibang assembler mga kol, na tuwing umuulan, babaha din yung kanilang paahan. Kasi dito, maraming mga butas yan, katulad nito. Pag hindi natin yan nilagyan ng silicone is
tutulo po yan sa loob. Ayan, so yan po yung ating concept DE17B Tiptronic, fully custom na unit, off-road setup, 4x4, pwede manual, pwede automatic yung kanyang shift po mga kol. Ayan, so meron siyang paddle switch. So yan po, yung presyo po nito mga kol is umabot po siya ng 470,000, fully custom. Kayo yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. Meron na siyang front and rear bumper, ladder, top load carrier, 9 inches under stereo, mud terrain tire, 14 inches po yan. Naka-lift up na po yan mga kol. Meron na po siyang guard dito. Yan, kasama na yan. Meron tayong warranty. Naka-heavy PMS na po yung ating unit. So, ulitin ko po, 470,000 po yung inabot nito. Top 10 seat po siya, all power. So, ibig sabihin, power mirror, power window. Ayan. So, yan. So, yan lang po yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then, click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kayo. Ingat po mga kalan. Bye-bye. God bless po.